Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Police Chief Master Sergeant Rhea Gatinaw. Kung napapansin ninyo, naka-search and rescue uniform po tayo ngayon. 10 po ng ating kasamahan sa Philippine National Police. Ito po ay matapos ideklara ang full alert status sa kabuuan ng PNP upang maging handa tayong tumugon anumang oras kung kinakailangan. Alam ko marami rin sa atin ang nag-aalala sa baha at malakas na hangin na dala ng bagyo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga pinaka-practical na tips para maprotektahan ang ating pamilya at tahanan. Bago tayo magsimula, gusto ko pong itanong sa inyo, may emergency kit na ba kayo sa inyong mga bahay? Pangalawa, naka-charge na ba ang mga cellphones at power bank ninyo? Kung hindi pa, huwag mag-alala. Magtulungan tayong maging handa. Tara, simulan natin sa pakikiisa at pagsunod sa mga paalalang ito. Ano nga ba ang dapat gawin kung may paparating na bagyo? Una, makinig sa balita at abiso ng LGU o ng Pag-asa at ng PNP. Alamin ang evacuation area. Dapat alam ninyo ang pinakamalapit na ligtas na lugar at ang daan, syempre, patungo po doon. Pangalawa, maghanda ng emergency kit. Ilagay sa waterproof bag or tinatawag nating go bag ang tubig, dilata, flashlight, baterya, gamot, face mask at mga importanteng dokumento. Kung kaya po nating mag-imbak ng good for 3 days, mas mainam at mas maganda. At sunod na tips, kung may panahon pa, itaas ang mga gamit sa bahay. Ilipat ang appliances, mahalagang gamit sa mas mataas na bahagi ng bahay. And syempre, pinaka-importante, ihanda po natin ang ating pamilya. Turuan ang mga bata at matatanda kung saan pupunta sakaling kailanganing lumikas. Paano naman po kung nandyan na po yung bagyo? Habang may bagyo, pinaka-importante, manatiling kalmado at alerto. Iwasan ang panik. Sundin ang payo ng otoridad. Huwag tumawid sa baha o umaagos na tubig. Kahit mababaw, maaari itong may malakas na agos o butas or manhole, or maaari din na merong may live wire na magiging sanhi na makuryente po tayo. And kung may pumapasok na pong tubig sa ating bahay, maaaring patayin ang kuryente upang maiwasan natin ang makuryente or ang masunog. Makinig sa opisyal na anunsyo. Huwag agad maniwala sa mga posts sa social media na walang kumpirmasyon, of course. At pagkatapos naman ng baha, isali na natin to, huwag agad bumalik sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas ng ating mga otoridad. Siguraduhin matatag pa ang istruktura bago pumasok. Maglinis at mag-disinfect ng bahay at paligid. Gumamit ng guantes, buta, malinis na tubig, may mga bleach sa paglilinis. Pakuluan mo na ang tubig bago inumin to ensure na hindi magkakasakit yung mga miyembro ng pamilya natin dahil lang sa maruming tubig. Iwasan ang mga live wire o putol na kable. I-report agad ito sa local na lineman po ninyo sa inyong lugar. And pinakamahalaga, makipagtulungan sa komunidad. Tumulong sa paglilinis, pagbibigay ng tulong, at pagbabantay sa mga batang maaaring maligaw o mapahamak. So ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, dahil tapos na tayo sa ating mga tips. If ever, sino dito ang makakatulong sa kanilang mga kapitbahay? Palayo lang, no? But if it happens, kahit simple lang, type ako doon sa comment section below to show your commitment.